Sabay sa huling hearing bukas, posibleng mangyari ang botohan ng House Committee on Justice kung may probable cause ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang, kumbinsido na ang ilan batay sa mga nabulgar sa mga nakaraang proceeding. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Posibleng bukas na ang huling hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil matatalakay na bukas ang umano'y tangka ng bise na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker, posibleng bukas na rin pagbotohan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Kung wala nang ibang inclination ang justice members, we should be ready to vote tomorrow. Malinaw na para sa ilang miyembro ng komite na sang-ayon silang may probable cause matapos ang mga nabunyag kamakailan. Mukhang may maleta rin ang Vice Presidente na kailangan niyang ipaliwanag. Hindi na rin nila maaapektuhan ang boto nila ng reklamo ng asawa ng bise laban sa ilang kongresista dahil sa pagpapalabas ng Anti-Money Laundering Council reports sa bank transactions nilang mag-asawa. Is it significant? It is not, because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report. Bago bumoto sa probable cause bukas, pagbobotohan muna ng mga taga-House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Panawagan sa bise ng ilang civil society groups at ng obispo ng Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church sa Northern Isabela, dumalo sa huling hearing bukas. The Vice President should appear in the hearings initiated by the House and answer forthrightly the charges against her. Sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Ang mga taga-suporta naman ng bise, malinaw ang sigaw ng mag-rally sa labas ng Korte Suprema kanina. No to VP Sara impeachment. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hiniling ng Kamara sa Korte Suprema na ibasura ang dalawang pinagsamang petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihaing comment opposition ng Kamara sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginiit nilang procedurally defective at walang sapat na basehan ang mga petisyon. Kaya dapat nilang ibasura rin ang hiling na temporary restraining order sa impeachment. Sabi ng opisina ng SOLGEN, walang jurisdiction dito ang Korte Suprema dahil ang Senado bilang impeachment court ang may jurisdiksyon sa pagtukoy kung sapat at may basehan ang impeachment complaints. Dagdag nito, walang nilabag na due process ang House Justice Committee sa impeachment proceedings laban sa bise. Iginit din ng SOLGEN na hindi nagsasagawa ng fishing expedition at hindi nilabag ang one-year bar rule.